Hesukristo. Kung mga kapatid, tatawagin na tayo ng Diyos, mamaya lang pagkatapos natin sa banal na pagdiriwang na ito, at sasabihin niya, halika na, dito ka na sa akin. Ano po kaya yung magiging bagay o mga suliranin na mayroon po tayo sa ating buhay sa ngayon na magpapahirap sa atin para sabihin, okay, pwede na ako umalis? Ano yung mga bagay-bagay po na aalalahanin pa natin bago tayo umalis o lumisan sa mundo pong ito? Sa mga nanay po, ano yung babag-habag po sa inyo pag sasabihin na sa inyo ni Lord, kukunin na kita? Meron po ba? O may mag-iisip na hay, salamat Lord, kukunin mo na ako. O yung ilan sa mga inas natin ay magsasabi, Lord, wag muna. Hindi pa kasi tapos yung aking anak. Hindi pa nasa lagay na mabuti yung aking mga mahal sa buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang umalis ay isa sa mga karaniwan ko minsan na ginagawa, pero sa totoo lang po, meron tayong kahirapan para ilisan. Lalong-lalo na kung ang alam nating ililisan o iiwan natin ay mga mahal natin sa buhay. Hindi madali ang umalis. Kasi sa aalis, natural po para sa kanya yung sisiguraduhin na maayos ang lahat. Nasa mabuting kalagayan ang lahat. Nasa mabuting kamay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa ilang pong pagkakataon, may nakakausap ako na kung minsan, sasabihin mo na, sige na po, bumitiw na po kayo. Sobra ng pinaghihirapan ninyong dinaranas dito sa mundo. Pero sasagot, hindi pa po, Father Kasi si ganito, si ganyan, hindi pa maayos yung kinalalagyan. Sa pag-alis din po ng ating Panginoong Yesus, hindi rin ito naging madali. Kasi siyempre, usapin po dito yung paano ipagpapatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita. So hindi mo po madali kasi ilang taon pa lamang niya nakasakasama yung kanyang mga lagad. Para ipagkatiwala na ang isang napakalaking misyon na dapat nilang gampanan. Pero ganun po mga kapatid, hindi rin nag-alinlangan. Marahil may nakita din ang Panginoong Yesus. Bakit pwede niyang sabihin, ito na, napapanahon na bumalik ako sa aking Ama. At ngayon, iiwan ko sa inyo ang anumang dapat ninyo din gampanan. Sa ating pong Ebanghelyo, hayaan niyo pong banggitin ko yung ilang bagay. No? Kasi sa paglisan ni Jesus, sa pagbalik niya sa ating Ama, mayroon siyang iniatas na dapat natin pong gawin. Ang una po na inatas ni Jesus sa kanyang mga apostoles, tama po tayo kanyang mga alagad, ay yung gawain na tayo ay magpapatuloy na ipahayag ang mabuting balita. We have the preaching task. So ang pagpapahayag po ng mabuting balita, hindi lamang po nakalaan halimbawa dito sa harapan ng ating simbahan sa Ambo. Yung amin pong Amang Francisco, pinaalalahanan niya kami, na sabi niya, magpahayag kayo ng mabuting balita sa lahat ng pagkakataon. Pero sa kanyo lang gamitin ang salita kung kinakailangan. Preach the good news at all times. Use word when necessary. Kaya po mga kapatid,
Huwag niyo po asahan sa amin lang mga pari ang magpahayag ng mabuting balita. Obligasyon po natin lahat na bininyagan na tayo ay mga kumakatawan, presensya ng mabuting balita sa buhay ng ating kapwa. Yun po yung una. Pangalawa po na iniatas sa atin ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay maging instrumento ng pagpapagaling o healing ministry. Kung babalikan po natin yung kanyang buhay at maraming pagkakataon, siya ay nagpapagaling ng kung sino man ang may karamdaman. Of course, hindi po natin pwedeng ilimit yung pagpapagaling sa usapin lang po ng physical na pangangailangan po natin. Kasi marami pong aspeto din ang buhay na kinakailangan natin magaling. Sa ngayon po panahon ng pandemya, marami po, hindi lang plantito at plantita. Yung ilan po, hindi ko lang alam, naranasan nyo na po bang kinausap nyo na ang inyong sarili? Dahil sa depression, dahil sa kalagayan. So mayroon ng psychological, emotional brokenness, no? Dahil sa sitwasyon, dahil sa mga pangyayari. So tayo po inaasahan na maging daluyan ng pagpapagaling ng Diyos. Kung minsan nga lang po nakakalungkot, dahil pag may nakita ng pare ang may sakit sa kanilang bahay, ang itatanong, mamamatay na ba ako? Parang nakakalungkot kasi hindi natin naunawa yung sakramento ng pagpapahid ng lakas. Na hindi pa po ito ay panahon para ihanda ka na ikaw ay sa kabilang buhay na. Kundi yung sakramento natin ito ay para sa pagpapagaling po natin sa ating karamdaman. At marami pa pong iba. Marami pa po tayo pwedeng gawing halimbawa. Pero tayo po ay pinatawagan ni Jesus, inaatasan niya na maging daluyan ng pagpapagaling sa ating kapwa. Sa parokya po namin ngayon, pinaghahanda po namin yung piyesta ng San Antonio. At isa po sa aming programa na bahagi ng pagpapagaling ay yung pagpapagaling ng inang kalikasan. Kaya sinikap ko pong makumbinsi sila na magtatanim kami ng 1,500 na puno ng kawayan. Dahil ang kawayan ay siya po 30% higher yung absorption niya kaysa sa mga puno ng carbon dioxide. Yung sabi ko, yung lifestyle natin dito, isa sa mga maraming kontribusyon bakit nasisira yung inang kalikasan. At malaking kontribusyon sa pagsira ng ilang kalikasan ay yung air conditioning system. Comfortable ka nga, pero yung comfort mo sumisira ng bahay ng lahat. So yun po ay isa sa tingin ko pwede natin tingnan. Ang pagpapagaling. Ano pa po mga larangan ng buhay natin? Pero sa huli po mga kapatid, itong pangatlo, kasi kung minsan may pag-aalinlangan tayo. Sana wag po natin isipin na nag-iisa tayo sa ginagawa natin. Nangako sa atin ang Panginoong Hesus. Nakasakasama niya tayo hanggang sa dulo ng mundo. So binibigyan niya tayo ng misyon na hindi tayo bastang iniwan. Ipinagkaloob niya sa atin ang ating gawain na siya ay kapiling at kasama pa rin natin. So hindi tayo mag-iisa. Ang isang mahalaga lang pong gawin natin pong proseso sana ay yung bang paano natin makikita yung presensya ng Diyos sa mismong ginagawa po natin. Ito man ay sa loob ng ating simbahan, sa ating pamamahay o sa ating pagawaan. Nakapiling natin, conscious tayo, aware tayo, nakasama natin siya. Kaya yung ginagawa po sana natin ay paraan ng pagpupuri natin sa Diyos.
Hindi lamang yung kung tayo ay naandito sa simbahan. Kung maghahanap po tayo ng modelo para makita natin ito, na nakita niya sa kanyang buhay ang presensya ng Diyos, na siya, hinayaan niya na maging daluyan siya ng pagpapagaling, at ang kanyang buhay ay magsasalarawan ng mabuting balita. Ang Inang Maria, isinalamin niya sa kanyang buhay ang utos ng Diyos na maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Sa pamagitan niya, ang unang mabuting balita na tayong lahat ay nakinabang ay yung kanyang pagsabing oo, dahil yun ay simula ng ating kaligtasan. Yun ang unang mabuting balita na ibinahagi ng Inang Maria bilang ina natin. Pangalawa po, kung titingnan po natin, actually yung kanyang bilang reyna, madali po natin tingnan ito sa pamagitan ng pangangalaga ng mas nakakarami o ng kanyang kinasasakupan. Dito po, ang kagalingan ng lahat ay isa sa ginagampanan ng isang reyna sa buhay natin, unang buhay natin. Ang pagpapagaling at ang makita tayong magaling. Ang Inang Maria, ang nag-alay ng kanyang buhay, isinalamin niya ito para sa atin. At ang panghuli po mga kapatid bilang alagad, nakita niya sa kanyang buhay na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugan na naiintindihan niya na lahat. Subalit mayroon lang siyang pagtitiwala na ang salita ng Diyos ay may sariling kapangyarihan na mangyayari at mangyayari sa kanya pong buhay. Ito ang mahal na ina. Ang inatas ni Jesus sa atin, isinabuhay niya at ipinakita niya na sa atin. Kaya hindi na po at wala na tayong karapatan sabihin natin, imposible. Kasi mayroon na, nakita na sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin sa banal na pagdiriwang natin ngayong gabi, sana po sa pamamagitan ng banal na Espiritu, gabayan din po tayo na sa tulong ng Inang Maria, tayo rin ay magsusumikap sa kabila ng ating mga kahinaan na magpahayag ng mabuting balita, maging instrumento ng Diyos para sa kagalingan ng ibang tao, at nang makita sa atin ang bunga niyang kanyang presensya sa ating buhay.